Ako si Lira, 26 na taong gulang at kasal. Ang asawa ko ay nagtungo sa Alemanya para sa trabaho. Halos 8 buwan siyang naroon. Ako naman ay naninirahan sa isang tahimik na bayan sa Bulacan, sa maliit at payak na bayan ng San Ildefonso. Hindi ko kayang mag-isa sa bahay habang wala siya. Lalo na't kasama namin sa bahay ang nanay ko at kuya ko, hindi talaga ako sanay mag-isa. Kaya nang umalis ang asawa ko, lumipat ako sa bahay ng nanay ko. Iniisip ko, kahit papaano, hindi ako mag-iisa. Nakatira kami sa isang lumang bahay sa isang tahimik na barangay sa San Ildefonso. Mula noong 1.5 buwan, dumating si Tita Luningning, kapatid ng nanay ko, kasama ang kanyang anak na babae na si Mayumi, 12 taong gulang. Nakatira sila rito pansamantala dahil may kailangang gamutin si tita sa bayan namin at palagi silang pumupunta sa doktor dito. Inihanda ng nanay ko si Mayumi ng maliit at maaliwalas na kwarto. Dito ka na, anak, kahit anong gusto mo gawin, di ba? Sabi ng nanay ko habang nakangiti. Ako naman ay nanatili sa sarili kong kwarto, iba kami ng kuya at nanay, may kanya-kanyang espasyo kami. Isang gabi habang nag-uusap kami ng nanay ko, tinanong ko siya, Nay, saan ka matutulog? Sabi niya, saan man, ayos lang. Pero natatakot akong matulog siya sa sala, dahil alam kong masama iyon sa likod niya. Sinabi ko, Nay, baka masakit ang likod mo kung di ka matutulog sa kama. Halika sa kwarto ko, sabi niya. Ikaw na lang dito, ako sa sala matutulog, sagot ko. Hindi pwedeng ganyan, balik niya. Ikaw na ang pupunta sa kwarto mo. Habang nagkakatuwaan kami, biglang pumasok si Kuya Jun sa kwarto. Malaki naman ang kwarto ko, kayo na lang dun, sabi niya. Ang totoo, ako ang nagmungkahi nito. Plano kong mag-share ng kwarto kay kuya habang si nanay ay lilipat sa kanya. Pansamantala lang naman ito, di naman kami nag-isip ng masama. Pero habang lumilipas ang mga gabi, napansin kong nagiging kakaiba ang ugali ni kuya. Sa umpisa, ayos lang, normal naman ang mga gabi. Pero unti-unting tinatawag niya ako ng malakas tuwing gabi. Hindi ko inisip na may masamang intensyon siya, baka gusto lang niya siguraduhin gising ako. Ngunit dumami ang mga ganitong pangyayari. Isang gabi, bahagyan niyang inangat ang kumot ko. Ginawa kong gising ako at pinanood siya, pero hindi ako umimik. Naging napapagod na ako sa ganitong sitwasyon. Sinimulan niyang ayusin ang damit ko, hinatak-hatak ang kumot sa akin, pero hindi ko pa rin siya pinansin. Ang hirap ng pakiramdam, gustong-gusto kong ipagtanggol ang sarili ko pero nag-aalangan. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na matiis. Tinanong ko siya ng diretso, Kuya, ano ba yan? Napula ang mukha niya. Wala, inaayos ko lang ang mga damit mo, sabi niya. Sinabi ko sa kanya ang totoo, hindi tama yan, Kuya. Ako ang kapatid mo, hindi mo dapat ganito tingnan ako. Tumango siya at hindi sumagot. Bakit di ka sumagot? Sinabi mo ba na wala kang ginagawa, tuloy ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero may mga pinapanood akong mga bagay na hindi tama, ang sagot niya. Ano ng mga pinapanood mo, tanong ko. Tahimik siya. Mga palabas lang sa Z, yan. Hindi na maulit, sabi niya. Doon ko na naintindihan na seryoso ang problema. Di ko alam kung anong gagawin ko pagbalik ng asawa ko. Dapat ko bang sabihin ito sa nanay o itago na lang? Ang mga tingin ni kuya sa akin ay iba, parang mailihim na gustong sabihin ang mga mata niya. At nanay ko? Hindi ba niya napapansin? Nagsisimula na akong matakot at mawala ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano matatapos ang bangungot na ito. Pero alam ko, ang mga lihim ay hindi mananatiling lihim magpakailanman. At ang kapansin-pansin, ang pinto ng kwarto ni kuya ay laging nakasara. Ano kaya ang tinatago niya sa likod nito? Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng kwarto ko, habang ang puso ko ay parang gustong tumalon sa dibdib. Nakasuot ako ng puting piyama na manipis, bahagyang nakabukas ang balikat. Sa tenga ko ay nakasabit ang maliit na pulserang perlas na malambing na umiindak tuwing umiikot ang ulo ko. Sa paa ko ay nakasuot ako ng manipis na tsinelas na may tali, na parang dahan-dahang sumasayaw sa bawat hakbang. Mula sa kwarto ni kuya, may mga tunog na pumipinsala sa katahimikan ng bahay. Naghalo ang mga damdamin ko, iniisip ko ang mga matang iyon, pati na rin ang reaksyon ng nanay. Biglang naging hindi naligtas ang pagiging mag-isa sa kwarto ko.
Sabay ng unang sikat ng araw na sumilip sa kortina, narinig ko ang nanay ko sa kusina, nagtitimpla ng kape. Suot niya ang asul na blouse na may mga bulaklak, hanggang sa tuhod ang haba at medyo maluwag, nagpapakita ng kanyang pagiging simple pero elegante. Ang buhok niya ay maluwag, medyo magulo pero nagdadagdag sa kanyang natural na ganda. Si kuya naman ay nakasuot ng simpleng t-shirt at jogging pants, nakaupo sa sulok ng sala, nakatitig sa akin habang hawak ang tasa ng kape. Ang mga tingin niya ay halo ng pagsisisi at usisa. Habang masiglang nagkukwentuhan ang nanay sa hapagkainan, tahimik akong umiinom ng tsaa. Ngunit paulit-ulit sa isip ko ang gabi na iyon. Ang relasyon namin ni kuya ay napakakomplikado, parang isang palaisipan na nagbabanta sa kapayapaan ng bahay. Tahimik ka, Lira, ano nang ginagawang problema? Tanong ng nanay ko, tumitingin sa mga mata ko. Wala naman, naisagot ko, pero sa loob ko ay nagtatawanan ako. Kasi iyong tiwala akong problema at ang pinakamalaking kasinungalingan na nasabi ko kailanman. Nagdesisyon akong lumabas para maglakad-lakad sa makipot na kalsada ng San Ildefonso. Habang nilalakaran ko ang mga lumang bahay na gawa sa bato, ang simoy ng hangin ay sumasayaw sa buhok ko, at ang mga tawa ng mga batang naglalaro ay parang musika sa tenga ko. Napaisip ako kung gaano ba talaga kahalaga ang buhay, at kung paano ang mga pangyayaring ito ay hindi bagay sa payak at tahimik na bayan na ito. Ngunit sa gitna ng gulo, hinahanap ko ang sarili ko. Pag-uwi ko sa gabi, medyo bukas ang pinto ni kuya. Nang magtagpo ang mga mata namin, ang pagsisisi at lungkot sa mukha niya ay hindi ko maipaliwanag. Lira, pwede ba tayong mag-usap? Malumanay niyang sabi. Marami akong gustong sabihin, pero higit sa lahat, gusto kong maintindihan kung bakit ganito ang mga ginawa mo. Sagot ko habang isinasara ang pinto ng kwarto ko. Sa gabing iyon, may pag-asa akong maaring ito ang simula ng pagbabago. Pero habang lumilipas ang gabi, may mga kakaibang tunog na naririnig sa bahay, parang eksena mula sa isang drama na punong-puno ng tensyon. Ang mga lihim sa likod ng pinto ay tila unti-unting bubukas. Ang mga ilaw sa kwarto ko ay malabo, nagmumula lang sa maliit na lampara sa mesa. Nakasuot ako ng manipis na itim na nightgown na may mga lace na dumadampi sa balat ko hanggang tuhod. Ang buhok ko ay bahagyang kulot, dahan-dahang bumabagsak sa balikat. Sa mga paa ko ay naka-red strap sandals na may maliit na tunog sa bawat hakbang. Nangyayari ang kakaibang pagsasanib ng kaba at isang misteryosong atraksyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Kuya Jun, nakasuot siya ng maluwag na itim na t-shirt at medyo luma na niyang maong. Ang mukha niya ay pagod at ang mga mata ay naglalaman ng halo-halong emosyon. Lira, pwedeng umupo, malumanay ngunit nanginginig ang boses. Tumango ako. Ang distansya namin ay nagsasalita ng higit pa sa mga salita. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Sa mga nakaraang araw, parang nawawala ako sa sarili ko. Alam kong mali ang mga pinapanood ko, pero para sa akin, para itong daan palabas. Hindi dapat ganito ang aming relasyon. Tumingin ako sa ibang direksyon, mabilis ang tibok ng puso ko. Bakit ka ganito, kuya? Ako ang kapatid mo, bakit sinira mo ang hangganan natin? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Tumango siya at mahina, natakot ako sa sarili ko, Lira. Nalugmok ako sa dilim ko. Naiintindihan ko ang gulo niya, pero hindi ako napawi ng paliwanag. Ang dilim mo ay naging aking bangungot, sagot ko. Nagkaroon kami ng katahimikan. Biglang humiti siya ng bahagya, alam ko, parang teleserye ito ng buhay. Pero hindi ako bida dito. Napangiti ako dahil sa di inaasahang biro. Ngunit agad itong napalitan ng lungkot at kahihiyan. Paano ko ito sasabihin sa nanay? O sa asawa ko? Ang lihim na ito ay parang anino ng aming bahay, sabi ko. Tumingin siya sa akin at bumulong, siguro, ang pinakamalaking lihim ay kung paano natin lilinawin ang mga aninong ito. May kakaibang hangin sa bahay ng gabing iyon. Isang malamig na simoy mula sa bintana ang pumapasok, dala ang mga dahon na dumadampi sa palad ko. Ang ilaw ng poste sa kalsada ay naglalatag ng mga aninong parang may gustong ipakita. Sa loob ko, may halong takot at lakas ng loob, handa na akong harapin ang mga lihim, pero natatakot pa rin ako. Biglang may malakas na kalabog mula sa pintuan. Napatingin kami ni Kuya Jun sa pintuan at nakita ko ang takot sa mga mata niya. Habang papalapit ako sa kanya, ang puso ko ay tila sasabog.
Unti-unting bumukas ang pinto, dala ng hangin ang mga dahong pumapasok. Sa likod nito ay may isang matandang lalaki, nakasuot ng mahabang kayumangging Amerikana at lumang fedora na sumasayaw sa kanyang ulo. Magandang gabi, Lyra, June, sabi niya nang may bahagyang nanginginig na tinig. Ako si Mang Arturo, dati ninyong kapitbahay. Matagal na nating hindi nagkita. Ang mga mata niya ay may dalang pagod ng panahon, ngunit may init pa rin. Medyo humupa ang tensyon. Tuloy po kayo, mahinahong sabi ni Kuya Jun. Pumasok siya sa bahay, ang amoy ng kanyang Amerikana ay halo ng lumang libro at tabako. Napatingin siya sa pinto ng kwarto ko at napahinto sandali. May mga anino sa bahay na ito, sabi niya. Ang ilang lihim ay hindi lang matatagpuan sa mga dingding, kundi sa puso ng mga tao. Lumapit ang nanay ko, nakasuot ng puting apron na may bordang bulaklak, may ngiti sa labi, maligayang pagdating, Mang Arturo. Napangiti si Mang Arturo, salamat, binibini. Dito sa bayan na ito, kilala natin ang isa't isa, pero minsan, ang pinakamalapit sa atin ay may tinatagong lihim na magpapabago sa ating buhay. Nagbago ang kapaligiran ng bahay sa pagdating niya, para bang bumukas ang pintuan patungo sa nakaraan. Napalalim ang mga ekspresyon sa mukha ni June, ako naman ay puno ng tanong. Bakit ngayon siya dumating? At totoo ba na may mga anino ng nakaraan sa paligid namin? Sa sulok ng sala, isang lumang radyo ang tumutugtog ng mga awitin ng kundiman na lalo pang nagdadagdag ng misteryo sa gabi. Umupo si Mang Arturo sa lumang mesa, ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. May mga bagay akong alam, sabi niya, mga lihim na hindi ninyo alam, ngunit kaya nitong baguhin ang kapalaran ng bahay na ito. Biglang may tumahol na aso sa labas, at ang pinto ay bahagyang umuga. May bisita kaming hindi inaasahan at bagong kabanata ng mga lihim ang nagsisimula. Ako, si Lyra, ay handa nang harapin ang madilim na paglalakbay na ito ng maihalong takot at tapang. Kinabukasan, ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa bintana ng kwarto ko. Nakasuot ako ng puting bestida na may manipis na strap, hanggang sa tuhod ang haba, at bahagyang dumidikit sa balat ko sa bawat galaw. Ang buhok ko ay natural na kulot na bumabagsak sa balikat, at ang mga paa ko ay walang sapin, ramdam ko ang malamig na sahig ng kwarto na nagpapagising sa akin. Nararamdaman ko ang bigat ng hangin sa bahay, para bang may hindi maipaliwanag na tensyon na pumapalibot sa amin. Sa kusina, amoy kape ang bumungad sa akin habang ang nanay ko ay naghahanda nito. Nakasuot siya ng asul na blusa na may puting bulaklak at cream na pantalon, simple pero elegante. Minsan-minsan ay titig siya sa akin ng maihalong pag-aalala. Sino ba ang kausap mo kagabi, Lyra? Mahina niyang tanong habang inaabot ko ang tasa ng kape. Konti lang, Nay. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat, sagot ko, pilit na nagpipigil ng emosyon. Napabuntong hininga siya. Alam mo, kilala ni Mang Arturo ang mga lihim ng bayan natin. May mga bagay na mas malalim kaysa sa inaakala natin. Pumasok si Kuya Jun sa kusina, nakasuot ng simpleng gray na t-shirt at maong. Kitang-kita sa mukha niya ang pagod at pag-aalala. Tumingin siya sa akin na parang naghahanap ng lakas ng loob. Lyra, kailangan na nating ayusin ito. Hindi na tayo pwedeng magtago, sabi niya ng seryoso. Tumingin ako sa kanya, paano? Sa nanay natin ba tayo magsisimula o itatago natin ito sa sarili natin? Nag-alinlangan siya sandali bago sumagot, siguro, pinakamainam na harapin muna natin ang sarili natin. Habang lumalalim ang umaga, naisip kong lumabas muna para maglakad-lakad sa mga makikitid na daan ng San Ildefonso. Ang mga bahay na gawa sa batong kulay abo ay tila mga bantay na nagmamasid sa bawat kilos ko. Ang sigawan ng mga tindero sa palengke at ang halakhak ng mga bata ay nagbibigay ng kakaibang buhay sa paligid. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang tunay na kahulugan ng buhay ay marahil nasa mga simpleng sandali tulad nito. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si Mang Arturo na nakatayo sa bakuran, nakamahabang Amerikana at fedora na sumasabay sa malamig na hangin. Ang mga linya sa mukha niya ay lalong naging malalim at ang kanyang mga mata ay puno ng kwento. Lyra, tawag niya sa akin, hindi lang ang inyong pamilya ang may tinatagong lihim dito. Ako rin ay may daladalang kwento. Napaisip ako habang tinititigan siya. Ano ba ang tinatago mo, Mang Arturo? Lumapit siya at nagbaba ng boses, may mga lihim dito na kayang baguhin ang takbo ng buhay ninyo. Handa ka na ba? Ang gabi ay naging mabigat.
Ang mga anino sa loob ng bahay ay tila mas matalim at ang bawat tunog ay naging isang babala. Nang may narinig kaming malambing na paglakad sa itaas na palapag, bigla kaming nagtinginan. Ang pinto ay bahagyang bumukas, ngunit walang tao ang nakita. Parang may isang hindi nakikitang presensya ang sumusubaybay sa amin. Nakatayo ako sa aking kwarto, suot ang navy blue na blouse na manipis ang tela at itim na leggings na hugis katawan na nagpapakita ng bawat kurba ng aking katawan. Ang buhok ko ay nakatali sa likod at ang manipis na gintong kwintas na nakalawit sa leg ko ay kumikislap sa ilaw. Sa mga paa ko naman ay nakaitim na leather boots na may takong na may tunog sa bawat hakbang. Ang tensyon sa bahay ay halos hindi na matiis. Ang mga lihim na binanggit ni Mang Arturo ay hindi na lamang kwento, kundi bahagi na ng aming buhay. Ang distansya namin ni Kuya Jun ay parang bangin na hindi kayang tawirin ng salita. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi na nag-udyok ng halo-halong takot at atraksyon sa akin. Biglang may marinig na kalabog mula sa likod na pintuan ng bahay. Nilapitan ko ito, puso ko'y tumitibok ng mabilis. "Sino yan?" bulong ko. Unti-unting bumukas ang pinto, at ang nanay ko ay pumasok na may suot na puting blouse at maong, may ngiting taglay ang kanyang mga mata na halo ng pagod at determinasyon. "Lira, nandito na ako," sabi niya. Ang pagdating niya ay parang nagpaalam sa lamig na bumalot sa amin. Nagtipon kami sa gitna ng sala, ako, si Kuya Jun, at ang nanay ko. Ang blouse ko ay navy blue na bumabagay sa mainit na kulay ng balat niya. Si Kuya naman ay medyo nahihiya pero determinado na, kailangan na nating mag-usap. Huminga ng malalim ang nanay ko, "May mga bagay akong tinatago sa inyo, mga lihim ng nakaraan na mahirap talagang sabihin." Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. "Ito ang dahilan kung bakit tila nagiging malayo kayo sa isa't isa." Biglang umihip ang hangin mula sa bintana na nagpaindak sa chandelier ng bahay. Lumingon siya sa amin, "Alam kong mahirap ito, pero kailangang harapin natin ng sama-sama." Nagpalitan kami ng tingin ni Kuya Jun, puno ng takot pero may kasamang pag-asa. "Sige, simulan na natin," sabi ko. Hindi pa namin alam na sa itaas na palapag, may mga hakbang na muli naming maririnig, mas malakas at mas malapit. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, ngunit wala pa ring tao. Parang may espiritu na naglalakad sa bahay, naghihintay na mabuksan ang mga lihim. Ang gabing iyon, suot ko ang isang maringgal na pulang bestida na may manipis na tela, bahagyang nakabukas sa likod, na nagpapakita ng aking mga balikat na may banayad na kanyot. Ang mga pulseras kong manipis ay nagkikiskisan sa bawat galaw, nagbibigay ng tunog na parang himig ng isang lihim. Ang katahimikan sa bahay ay parang bago ang unos. Ang mga sinabi ng nanay ko at ni Kuya Jun ay patuloy na umaalinggaw sa isip ko. Ang mga anino ng nakaraan ay naging bahagi na ng aming kasalukuyan. At habang nakatayo ako doon, parang ako ay nawala sa mga makalumang bato ng San Ildefonso, na may mga kwentong nakabaon sa bawat sulok ng bayan. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, narinig muli namin ang mga hakbang sa itaas, mas malinaw, mas malapit. Ang tanong ay, sino ba ang naglalakad sa dilim ng bahay? At ano ang tunay na ibig sabihin ng mga lihim na ito? Ang mga mata namin ni Kuya Jun at ng nanay ko ay nagtagpo, puno ng kaba at determinasyon. Hindi tayo makakatakas hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan, bulong ko. At sa sandaling iyon, isang luma at maalikabok na bowl ang kumatok ng bahagya sa sahig. Ang mga alikabok ay sumayaw sa hangin na parang mga kaluluwa na naghahanap ng daan palabas. Dahan-dahang binuksan ng nanay ko ang bowl at lumabas ang mga lumang liham, mga larawan at isang diaryo. Habang binabasa namin, unti-unting lumitaw ang isang malungkot at madilim na bahagi ng aming pamilya, isang trahedya na matagal nang tinatago. Ang puson ko ay parang hinila sa bawat pahina. Ang mga mata ni Kuya ay napuno ng luha at ang nanay ko ay tahimik na umiyak. Pero sa gitna ng katahimikan, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Pumasok ang isang estranghero, dala ang malamig na hangin ng gabi. Sino siya? Kaibigan ba o kaaway? At sa puntong iyon, ang mga pader ng bahay namin ay tila nagbulalas ng kanilang mga lihim. Kami, sina Lira, Kuya Jun, at nanay ay naghahanda na harapin ang susunod na kabanata ng madilim na kwento na ito. Muling bumalik sa akin ang malamig na simoy ng hangin nang pumasok ang estranghero sa bahay. Isang lalaking may matalim na mga mata, nakasuot ng mahabang itim na Amerikana at may fedora na bahagyang nakatilt sa kanyang ulo.
Ang kanyang mukha ay may mga guhit ng pagod ng panahon, ngunit may taglay na misteryo na hindi basta-basta mababakas. Ako si Mang Ramon, ang kanyang boses ay mababa at may bigat, alam ko ang mga tinatagong kwento ng pamilyang ito. Napalunok kami ni Kuya Jun at ng nanay ko, habang ako'y nanatiling nakatayo sa gitna ng sala, suot ang pulang bestidang bahagyang dumidikit sa aking katawan na nagpapakita ng bawat lihim na kurba. Ang mga pulsera sa aking mga kamay ay nagkikiskisan na parang nagbabanta ng isang matinding pagsubok. Paano mo kami natagpuan? Tanong ng nanay ko na maihalong takot at pagtatanggol. Ngumiti si Mang Ramon, ngunit ang ngiting iyon ay malamig at walang puso. Dumating na ang oras, Lira. Kailangan ng ilantad ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupaing ito. Si Kuya Jun ay lumapit na maihawak na tasa ng kape na tila pinipilit ayusin ang sarili. Ano ba ang lihim na ito? Bakit ngayon mo lang ito sasabihin? Bumukas ang pinto sa likuran namin at narinig namin ang mahinang pag-ungol ng hangin. Para bang nakikisali ang buong bahay sa bigat ng gabing iyon. Hindi ito basta-basta, sagot ni Mang Ramon, isang kwento ng pagtataksil, pagkakanulo, at isang paglalakbay na hahantong sa inyo sa pinakadilim ng inyong mga puso. Habang siya'y nagsasalita, napansin kong ang mga mata niya ay may kakaibang liwanag, parang naglalaman ng apoy na hindi madaling apulahin. Pinilit kong huminga ng malalim at sinubukang kalmahin ang sarili ko. Ano ba talaga ang nangyari sa bahay na ito? Tanong ko, tinatanggal ang mga pulseras na nagkikiskisan sa aking mga braso. Si Mang Ramon ay tumingin sa akin na parang sinusukat ang aking tapang. May isang lihim na silid sa ilalim ng bahay na ito. Isang silid na naglalaman ng mga sagot sa inyong mga tanong. Napatingin kami ni Kuya Jun sa isa't isa, parehong maihalong kaba at pag-asa. Paano namin ito hahanapin? Tanong niya. Ngumiti si Mang Ramon, sasama ako sa inyo. Ngunit maging handa kayo, ang bawat sagot ay may kapalit. Sa mga sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang ilaw mula sa lumang lampara ay naglabas ng mga aninong sumasayaw sa paligid namin. Nakita kong tumingin ang nanay ko sa akin ng maihalong pag-aalala at lakas ng loob. Lira, ito na ang pagkakataon nating harapin ang nakaraan. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kwarto habang kami ay naghahanda sa pag-akyat sa madilim na basement, dala ang mga lumang ilaw at lakas ng loob. Ang bawat hakbang pababa sa makipot at malamig na hagdan ay nagdulot ng pag-aalangan sa bawat isa sa amin. Ang mga pader ay may mga lumang larawan ng pamilya na tila nakamasid sa aming paglalakbay. Napatingin ako sa mga larawan, mga mukha ng mga taong puno ng saya at lihim, na parang mga anino ng nakaraan na nagtatago sa dilim. Pagdating namin sa dulo ng hagdan, may isang matibay na kahoy na pinto na may kalawangin na kandado. Dito nagsisimula ang lahat, ani Mang Ramon habang hinihimas ang pinto. Sa pagbukas ng pinto, sumalubong sa amin ang amoy ng lumang papel, alabok, at isang kakaibang enerhiya na nagpaparamdam na may mga lihim na naghihintay na mabunyag. Nakahanda na akong harapin ang dilim, ngunit may bahid ng kaba sa dibdib ko. Anong katotohanan kaya ang matutuklasan namin? At handa ba akong makita ang madilim na bahagi ng pamilya na matagal nang itinago? Habang naglalakad kami sa loob ng silid, napansin kong ang mga sulok ay puno ng mga kahon, mga dyaryo, at mga lumang larawan na tila may mga kwento sa bawat isa. Habang binubuksan namin ang isang diary, naramdaman ko ang bigat ng mga salita, mga lihim na nagdudulot ng lungkot, galit at pagsisisi. Ngunit bago pa man namin maubos ang mga kwento, may narinig kaming malambing ngunit malamig na halakhak mula sa dilim ng silid. Tumingin kami sa paligid, ngunit wala kaming makita. Parang may isang nilalang na nagmamasid sa amin, naghihintay ng tamang sandali para sumalubong sa amin. Hindi tayo nag-iisa dito, wika ni Mang Ramon nang may pag-aalalang bumalot sa kanyang tinig. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang aming paglalakbay ay higit pa sa paghahanap ng mga lihim, ito ay isang laban para sa katotohanan, kaligtasan, at ang pag-asa na muling mabuo ang aming pamilya. Sa dilim ng lumang silid, ang bawat hakbang namin ay tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang tinatago ng panahon. Ang mga kahon na puno ng mga lumang sulat at larawan ay naglalaman ng kwento ng pamilya namin, mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at sakit na hindi pa nalilimot. Suot ko ang aking navy blue na blouse na bahagyang kumakapit sa aking katawan, at itim na leggings na nagpapakita ng bawat kurba. Sa mga paa ko ay ang aking mga paboritong itim na leather boots na may takong, na may tunog sa bawat hakbang na parang kalansing ng mga kasaysayan.
Habang binubukas namin ang isang lumang diary, napansin ko ang mga sulat na puno ng luha at pangungulila. Ito ang mga salita ni Lola Sita, sabi ni Mang Ramon, ang babaeng nagdala ng mga sugat sa pusong ito ng pamilya. Tahimik akong nakinig habang binasa niya ang mga pahina, mga lihim na tila naglalaman ng madilim na kabanata ng aming kasaysayan. Ngunit hindi nagtagal, may narinig kaming kalansing ng bakal mula sa kabilang sulok ng silid. Ang tunog ay malamig at nagdulot ng kilabot sa aming mga katawan. Anong iyon? Tanong ko habang pinipisil ang kamay ni Kuya Jun para makakuha ng lakas ng loob. Nilapitan namin ang pinanggalingan ng tunog at nakita ang isang maliit na kahon na bahagyang nakabukas. Sa loob nito ay may isang lumang susi at isang maliit na kahon ng alahas. Parang may koneksyon ito sa bahay, ani Mang Ramon habang iniinspeksyon ang mga bagay. Habang iniikot ko ang susi sa kamay ko, naisip ko ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Ano ba ang ibig sabihin ng mga ito? At bakit parang tinatawag ako ng mga bagay na ito? Biglang may narinig kaming yabag ng paa mula sa itaas ng hagdan. Ang puso ko ay mabilis na tumibok at ang mga mata namin ay nagtagpo ng takot. Nandyan ang isa pa, bulong ni Mang Ramon. Napailing kami ni Kuya Jun at nanay, ngunit pinilit naming manatiling kalmado. Dapat nating tapusin dito ang paghahanap ng mga sagot, sabi ko na maihalong lakas at takot. Habang naglalakad kami palabas ng basement, napansin ko ang mga aninong sumasayaw sa mga pader, parang mga alaala na hindi pa handang makawala. Pag-akyat namin sa itaas, sinalubong kami ng malamig na hangin na nagpaalala na marami pa ring hindi nalutas. Nang magtipon kami sa sala, napansin kong ang nanay ko ay may kakaibang tingin, parang may gustong sabihin pero hindi pa niya kaya. Lira, Jun, may mga bagay pa akong hindi nasabi, wika niya, humihinga ng malalim. Ang mga salita niya ay parang kidlat na pumunit sa katahimikan ng gabi. May mas malalim pa tayong kailangang harapin. Hindi lang ang mga lihim ng nakaraan, kundi pati na rin ang mga anino ng kasalukuyan. Tumingin si Kuya Jun sa akin ng seryoso, ano iyon, Nay? Napahinto siya sandali at pagkatapos ay nagsimulang magsalita ng mabagal. May mga tao sa paligid natin na hindi natin lubusang kilala. At ang ilan sa kanila ay nagdadala ng panganib. Napatingin kami ng halos sabay-sabay, puno ng kaba at pag-aalala. Paano namin malalaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan? Tanong ko, habang pinipilit kontrolin ang nanginginig na boses. Doon napapasok ang tunay na pagsubok, sagot niya, habang tumitingin sa bintana na tila may nakikita sa dilim. Ang gabi ay naging mas malamig at ang mga anino ay tila lumalawak. Sa gitna ng pagdilim, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakasalalay sa akin, hindi lang para sa aking pamilya, kundi para sa aming kinabukasan. Hindi ito madali, bulong ko sa sarili, pero handa na akong harapin ang dilim upang hanapin ang liwanag. At sa sandaling iyon, ang pintuan ng bahay ay kusang bumukas, nagdadala ng malamig na hangin at isang bagong misteryo na hahamon sa aming lahat. Pasok sa loob ng bahay ang malamig na hangin, dala ang isang bagong pangyayaring hindi namin inaasahan. Unti-unting bumukas ang pintuan, at isang babaeng may mahahabang itim na buhok, at suot na pulang barot saya ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay madilim, puno ng lihim na tila naglalagablab sa dilim ng gabi. Nakilala ko siya, bulong ng nanay ko, na maihalong takot at pagkabigla. Si Aling Marikit, ang tagapangalaga ng mga kwento ng bayan. Tahimik akong tumingin sa babae, suot ang aking navy blue blouse at itim na leggings, na nagpapakita ng bawat galaw ng aking katawan, habang ang mga pulserang bumabagsak sa aking braso ay nagbibigay ng banayad na huni sa katahimikan. Lira, Jun, may mga bagay na hindi pa ninyo nalalaman, wika ni Aling Marikit, na tila ang boses niya ay umaalingaw sa buong silid. Ang mga lihim na handang magbago ng lahat. Si Kuya Jun ay nagtangkang tumayo, ngunit pinigil siya ni Mang Ramon. Hayaan mo na siya, Jun, dapat natin pakinggan. Lumapit si Aling Marikit sa lamesa, at inilabas ang isang lumang kahon na puno ng mga dokumento at larawan. Ang bahay na ito ay may pusong sugatan, ngunit may pag-asa pa rin, sabi niya. Habang binubuksan niya ang mga dokumento, napansin ko ang mga larawan ng mga tao sa aming pamilya, mga ngiti na may bahid ng lungkot at mga mata na nagtatago ng mga kwento. Ngunit may isang lihim na kailangang tuklasin, dagdag ni Aling Marikit, isang lihim na matagal nang itinago sa ilalim ng lupa. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng takot at pag-usisa. Paano namin ito mahahanap, tanong ko, habang hinahaplos ang pulserang nakasabit sa braso ko.
May mapa dito, sagot niya, at ibinigay ang isang luma at kupas na papel. Ito ang susi sa paglalakbay ninyo sa nakaraan. Habang hawak ko ang mapa, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang kalsadang tinatahak namin ay puno ng mga lihim at panganib. Hindi ito magiging madali, sabi ni Kuya Jun, pero kailangan nating malaman ang katotohanan. Napailing si Mang Ramon, maraming nagbanta na sa aming pamilya, at hindi lahat ng nakapaligid sa inyo ay maaasahan. Naging seryoso ang lahat habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Lira, wika ng nanay ko, huwag kalimutan, hindi ka nag-iisa. Humawak siya sa kamay ko at naramdaman ko ang init ng kanyang pag-ibig at lakas. Sa gabing iyon, suot ko ang pulang bestidang may bahagyang bukas na likod at ang mga pulseras ay kumikiskis sa bawat galaw. Ang mga boots ko ay nagbigay ng tunog na parang paalala ng mga hamon na darating. Habang nakatingin ako sa dilim ng bahay, naramdaman ko na ang aming paglalakbay ay hindi lang para sa amin, ito ay para sa lahat ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. At sa kabila ng takot, may apoy sa puso ko na hindi magmamaliw. Ang susunod na kabanata ay magsisimula sa umaga, sa pagtuklas ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupaing ito. Ngunit bago ang lahat, may isang tanong na bumabagabag, sino ba talaga ang maaaring pagkatiwalaan sa gitna ng dilim na ito? Habang sumisiklab ang unang liwanag ng umaga sa San Ildefonso, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakatong sa aking mga balikat. Suot ko ang payak ngunit elegante kong puting blusa na may malambot na tela, na dahan-dahang dumidikit sa hugis ng aking katawan. Ang aking mahabang buhok ay nakatali sa isang maluwag na bun, ilang mga hibla ang nakalabas na nagdadagdag ng lambing sa aking itsura. Sa mga paa ko ay ang paborito kong flat na tsinelas, perpekto para sa paglakad sa makipot na mga kalsada ng bayan. Habang naglalakad ako sa paligid ng aming lumang bahay, hawak ang kupas na mapa na ibinigay ni Aling Marikit, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid, parang ang buong lugar ay humihinga, naghihintay sa aming mga susunod na hakbang. Lira, handa ka na ba? Tanong ni Kuya Jun, na suot ang simpleng puting t-shirt at maong, na may bahid ng pagod ngunit determinado ang mga mata. Tumango ako, kailangan nating gawin ito. Para sa atin at para sa pamilya. Sinimulan naming sundan ang mapa na nagdala sa amin sa gilid ng lumang bakuran. Sa ilalim ng mga lumang puno at sa tabi ng nabubulok na damo, may isang lihim na butas na bahagyang natatakpan ng mga bato at lupa. Dito daw ang lihim na silid, sabi ni Mang Ramon, habang hawak ang flashlight na naglalabas ng liwanag sa madilim na puwang. Dahan-dahan akong bumaba, ramdam ko ang malamig na hangin na pumapasok mula sa ilalim ng lupa. Suot ko ang navy blue na blouse ko na may mahabang manggas, na bahagyang napapainit sa malamig na paligid. Ang mga pulsera sa aking braso ay kumikiskis, nagdadala ng kakaibang tunog sa katahimikan ng silid. Pagpasok namin sa ilalim, napuno kami ng mga lumang gamit, mga kahon, larawan, at mga dokumento na tila may mga kwento na naghihintay na mabasa. Habang binubuksan namin ang isang matandang kahon, may lumang sulat na naglalaman ng lihim na pag-ibig at pagtataksil na nagdulot ng hidwaan sa aming pamilya. Ang mga sugat na ito ay matagal nang nakatago, ani Mang Ramon, ngunit ngayon, unti-unti nating bubuksan. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Kuya Jun, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may pag-asa. Sa gitna ng aming paghahanap, may narinig kaming mabagal na yabag mula sa itaas. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagkabigla. May tao sa itaas, bulong ko, habang hinawakan ang kamay ni Kuya Jun. Unti-unting umakyat kami, dala ang bigat ng mga bagong tuklas na lihim. Paglabas namin sa silid, sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin at isang aninong dahan-dahang lumalapit. Hindi tayo nag-iisa, sabi ni Mang Ramon na may kaba sa boses. Ang aninong iyon ay unti-unting humarap sa amin, isang matandang babae na may mapanuring mga mata at balot sa lumang saya. Ako si Lola Amara, siya ang tagapangalaga ng mga lihim ng aming pamilya. At ang tunay na kwento ay magsisimula ngayon. Naramdaman ko ang pag-igting na pumapalibot sa amin, habang ang bawat salita ni Lola Amara ay nagdadala ng bagong pag-asa at takot. Sa likod ng kanyang mga mata, may mga lihim na nais niyang ibahagi, mga kwento ng pag-ibig, pagdurusa at sakripisyo. Handa na ba kayo sa katotohanan? Tanong niya, habang ang gabi ay unti-unting sumasapit, dala ang mga bagong hamon at misteryo. Ako, si Lira, ay nakahanda na, hindi lang para sa pamilya, kundi para sa sarili kong kaluluwa.
At sa gitna ng dilim, ang aming paglalakbay ay patuloy na sisiklab, dala ang apoy ng pag-asa at katotohanan. Pasok ang hangin sa loob ng bahay, sumasabay sa pag-ikot ng mga kortina, habang si Lola Amara ay naglalakad papunta sa amin. Nakatayo siya sa gitna ng sala, ang kanyang mahabang puting baro ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng lampara. Ang kanyang buhok ay pilat-pilak, nakatali sa likod ng ulo, at ang mga matang kailalim ay tila nagtataglay ng sinumang lihim ng panahon. Ako, suot ang simpleng kulay abo na blouse na may kaunting borda sa liig, at itim na pantalon na sumasalamin sa aking pagiging seryoso. Ang mga pulserang nasa aking mga braso ay tahimik na nagkikiskisan, parang mga babala sa darating na unos. Lira, June, panimula ni Lola Amara, ang mga lihim ng inyong pamilya ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi mga sugat na patuloy na nananakit. Hinawakan niya ang isang lumang kahon, puno ng mga dokumento at larawan. Dito nakatago ang sagot sa lahat ng inyong mga tanong. Tumango si Kuya Jun, handa na po kaming malaman. Lumapit si Lola Amara, binuksan ang kahon, at inilabas ang isang diaryo na may balat na medyo nabubulok na. Habang binabasa niya ang mga pahina, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang nakasulat, mga lihim na itinatago mula sa amin ng maraming taon. Ngunit bago pa namin maubos ang mga kwento, may narinig kaming malinis, ngunit malamig na halakhak mula sa sulok ng silid. Napatingin kami sa pinanggalingan, ngunit walang tao ang nakita. Parang may espiritu na nagmamasid sa amin, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Hindi tayo nag-iisa dito, sabi ni Lola Amara ng maihalong takot. Naramdaman ko ang mga pulsera sa aking mga braso na tila nag-init, at sa bawat galaw ay naglalabas ng kakaibang tunog. Ang mga anino ng nakaraan ay gumagalaw na, dagdag niya. Habang tumitindi ang gabi, nagpa siya kaming magpahinga, ngunit ang bigat ng mga lihim ay hindi nagpapahinga sa amin. Habang nakahiga sa aking kwarto, suot ang itim na nightgown na may manipis na tela at lace sa mga gilid, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa bintana. Ang mga anino sa silid ay parang naglalaro sa paligid, at ang mga tunog mula sa labas ay nagdudulot ng kilabot sa aking katawan. Biglang may marinig akong pintig ng paa sa hagdanan. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Lira, bulong ng isang boses mula sa dilim, handa ka na ba? Tumayo ako, hinanap ang pinanggalingan ng boses, ngunit wala akong nakita. Sa aking mga mata, ang dilim ay nagiging mas makapal, at ang mga lihim ay parang naglalabas ng mga pakpak. Alam kong ang laban ay nagsisimula pa lamang, at ang bawat hakbang ay magdadala sa akin sa mas malalim na mundo ng mga kasinungalingan at katotohanan. Ngunit sa kabila ng takot, may apoy na naglalagablab sa puso ko, ang apoy ng tapang, pag-asa at pagmamahal. Ako si Lira, at handa na akong harapin ang dilim upang hanapin ang liwanag na magpapalaya sa akin at sa aking pamilya. Sa sumunod na araw, ang araw ay sumilip ng dahan-dahan sa mga makikitid na kalye ng bayan ng San Ildefonso. Ako'y naglalakad sa tabing daan, ang mga paa ko'y naka-flat na tsinelas na marahang tumatapak sa makalumang bato. Suot ko ang isang simpleng puting blouse na may maliliit na borda sa manggas at isang navy blue na palda na dumidampilang sa aking mga tuhod. Ang mga pulsera sa aking braso ay kumikislap sa bawat galaw, na para bang may sariling buhay. Habang nilalakad ko ang mga kalsada, ang mga bata sa palengke ay nagtatakbuhan, naglalaro ng tumbang preso at taguan, ang kanilang mga halakhak ay nagdadala ng liwanag sa maulap na araw. Napangiti ako nang makita ang mga ito, ang simpleng saya na minsang nawawala sa aming bahay. Ngunit sa kabila ng mga taong ito, ang puso ko ay puno ng agam-agam. Ang mga lihim na aming natuklasan ay patuloy na bumabalik sa isip ko, nag-iiwan ng bakas na hindi madaling tanggalin. Pagbalik ko sa bahay, sinalubong ako ni Kuya Jun na nakasuot ng maong at puting t-shirt, may dalang lumang kahon. Lira, tingnan mo ito, ani niya habang inilalagay ang kahon sa mesa. Ilang mga bagay pa ito na natagpuan ko sa atik. Binuksan namin ang kahon at nakita ang mga lumang larawan, mga sulat, at isang maliit na kahon ng alahas. Sa loob ng kahon ng alahas, may isang lumang singsing na may ukit na hindi ko agad maintindihan. Parang may koneksyon ito sa mga lihim ng pamilya, sabi ni Mang Ramon na dumating na rin sa bahay, suot ang kanyang formal na itim na Amerikana. Habang hawak ko ang singsing, naramdaman ko ang malamig na metal na dumampi sa balat ko, at tila may kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Biglang tumunog ang telepono sa sala, na nagpagulat sa amin. Sino kaya yan? Tanong ni Kuya Jun habang sinasagot ang tawag.
Hello. Kami nga ito. Ano pong balita? Sagot niya, habang ang mukha ay nagbago mula sa gulat hanggang sa seryosong ekspresyon. Nang matapos ang tawag, nilingon niya kami at sinabi, may isang taong gustong makipagkita sa atin. May mga bagong impormasyon daw siya tungkol sa pamilya. Napatingin kami ng sabay-sabay, puno ng kaba at pag-asa. Lira, handa ka na ba? Tanong ni Mang Ramon. Tumango ako habang pinipisil ang singsing sa aking kamay. Hindi tayo pwedeng magpahuli. Ang lahat ng ito ay nagsisimula pa lamang, sabi ko. Habang papalapit ang gabi, ako'y nagbihis ng itim na blouse na may mga detalyeng lace sa manggas at isang mahaba, maluwag na palda. Ang mga pulsera sa aking mga braso ay naglabasan ng malumanay na tunog habang lumalakad ako papasok sa sala. Ang aming paglalakbay ay puno ng misteryo, takot at pag-asa. Ngunit alam ko, sa likod ng bawat lihim ay mailiwanag na naghihintay na matuklasan. At sa bawat hakbang, malapit na naming mabuksan ang susunod na pinto ng aming nakaraan. Sa pagpasok ng gabi, nagtipon kami sa lumang sala ng bahay, ako, si Kuya Jun, si Mang Ramon at ang nanay ko. Ang ilaw mula sa antigong lampara ay nagbigay ng malambot na liwanag na nagpapatingkad sa bawat detalye ng aming mga mukha, mga mata na puno ng pag-aalinlangan, takot, ngunit higit sa lahat, determinasyon. Ako'y nakasuot ng manipis na itim na blouse na may bahagyang lace sa manggas at isang mahaba, maluwag na palda na sumasabay sa bawat galaw ko. Sa mga pulsera sa aking mga braso ay marahang nagkikiskisan, na tila mga himig na sumasabay sa tibok ng puso. Lumapit si Mang Ramon, hawak ang isang lumang sobre na may selyo ng pulang wax. Ito ang susi sa mga susunod nating hakbang, sabi niya habang iniabot ang sobre sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang selyo, at sa loob ay isang liham na isinulat sa lumang papel, medyo kupas na ang mga gilid. Ang tinta ay bahagyang maputla, ngunit malinaw pa rin ang mga salita. Habang binabasa ko ang liham, unti-unting lumitaw ang isang kwento ng pagtataksil at lihim na kasunduan na nag-ugat sa aming pamilya. Ang liham na ito ay mula sa isang taong malapit sa atin, paliwanag ni Mang Ramon. Naglalaman ito ng mga detalye na magbabago ng lahat. Biglang may narinig kaming kalansing ng mga susi mula sa labas ng pintuan. Ang puso namin ay sabay-sabay na tumibok ng mabilis. Bumukas ang pinto, at isang lalaki ang pumasok, nakasuot ng itim na leather jacket at maong, may matalim na mga mata at matatag na tindig. Ako si Marco, siya ang nagsimula at may mga bagay akong kailangang sabihin. Napatingin kami ng sabay, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ang katotohanan ay mas madilim kaysa sa inyo inaakala, pagpatuloy niya habang tinatanaw ang bawat isa. Habang nagkukwento si Marco, unti-unting lumalawak ang misteryo, mga pangalan, lugar, at pangyayari na nag-ugnay sa aming pamilya sa isang mas malalim na lihim. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon, habang ang mga pulsera sa aking mga braso ay patuloy na naglalabas ng malumanay na tunog. Hindi tayo pwedeng mag-atubili, sabi ko sa sarili ko. Kailangan nating harapin ang lahat, kahit gaano pa ito kahirap. At sa gabing iyon, habang ang hangin ay humahaplos sa mga bintana, alam kong ang aming paglalakbay ay papunta sa pinakamasalimuot na bahagi ng aming kwento. Ngunit sa puso ko, may apoy na hindi mapapatay, ang apoy ng tapang, pag-ibig at pag-asa. Sa gitna ng gabing puno ng tensyon, nakatayo kami sa sala, si Marco, Mang Ramon, ang nanay ko, Kuya Jun, at ako. Lahat ay may kanya-kanyang dala ng takot at pag-asa. Ang mga ilaw ng lumang lampara ay naglalaro sa mga anino, na para bang nagpapahiwatig ng mga lihim na malapit ng matuklasan. Ako ay nakasuot ng pulang bestida na may manipis na tela sa likod, bahagyang bumabalot sa aking mga balikat, at ang mga pulsera sa aking mga braso ay tahimik na nagkikiskisan, na parang mga paalala ng bawat hakbang na aking tinahak. Tumayo si Marco at sa kanyang mga mata ay may apoy ng determinasyon. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa isang trahedya na matagal nang tinatago, sabi niya. Ngunit ngayon, panahon na para malaman ang buong katotohanan. Habang pinapakinggan namin siya, naramdaman ko ang bigat ng mga salita, at sa likod ng bawat pangungusap ay ang mga alaala ng sakit at pagdurusa. May isang tao na patuloy na nagmamasid sa atin, dagdag ni Marco, at hindi niya hahayaang malimutan ang nakaraan. Biglang may kumatok sa pintuan ng bahay, isang malakas, matinis na tunog na nagpagulong sa aming mga damdamin. Dahan-dahang binuksan namin ang pinto, at isang lalaking may matinding titig ang pumasok.
Suot niya ang maitim na Amerikana at may daladalang lumang kahon. Tawagin niyo akong Gabriel, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lihim na nagbubunsod ng takot sa lahat. Ang kahon na ito ang susi sa lahat ng sagot, dagdag niya, habang inilalapit ang kahon sa amin. Habang binubuksan ni Gabriel ang kahon, sumabog ang mga lumang dokumento, larawan, at isang diaryo na puno ng mga lihim ng aming pamilya. Sa bawat pahina na binasa namin, naramdaman namin ang bigat ng katotohanan, mga pagtataksil, pagkakanulo, at mga sugat na hindi pa lubusang gumagaling. Ngunit bago pa man namin matapos ang pagbabasa, may narinig kaming mga yabag sa hagdanan, malalapit na hakbang na nagpapahiwatig na may paparating na bagong kabanata. Napatingin kami sa isa't isa, ang bawat isa ay maihalong kaba at tapang. Ang kwento ay hindi pa tapos, sabi ko, habang pinipisil ang mga pulsera sa aking mga braso. At ang susunod na kabanata ay magsisimula sa dilim ng gabi, dagdag ni Kuya Jun. Sa mga sandaling iyon, ang aming puso ay nagtagpo ng iisang layunin, harapin ang lahat ng lihim, kahit na gaano pa ito kasakit. Ako si Lyra, at ito ang simula ng aming paglalakbay sa gitna ng mga anino, sa paghahanap ng liwanag na magpapalaya sa amin mula sa nakaraan. Ngunit sa likod ng dilim, may isang matang palihim na sumusubaybay, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. At dito nagtatapos ang aming kwento, ngunit ang tunay na misteryo ay nagsisimula pa lamang.